Sa nakaraan nating kwento tagumpay na naisara ng ating bida ang Red Gate, at nang makalabas sila ay siya namang pagdating ng headmaster, napasigaw na timawag si Mikuto kaya't agad silang napalingon. Seryusong tanong ng headmaster kung ano ang ginagawa ng dalawa, at bakit sinusuway ng mga ito ang kanyang utos. Naitanong naman ni Leon kay Luna sa pamamagitan ng isip, kung sino ang lalaking nasa kanilang harapan. Ayon kay Luna ito ang headmaster ng academy na si Shido Atsushi, ito ang nagtatag ng Sacred Imperial Academy kung saan sinasanay ang mga batang mage. Si Atsushi ay isang lalaking pinanganak na may kaakibat na swerte. Napaisip naman si Leon nang marinig ito at nakaramdam ng pag-aalinlangan. Ayon sa kanya hindi malayong may koneksyon ang lalaki sa pusit na si Shark. Gayunpaman masyado pang maaga upang maghinala kaya't pinili niyang magmasid, habang si Mikuto ay agad na humingi ng paumanhin sa headmaster. Kasunod nun paliwanag ni Mikuto na hindi nila kayang makita na nasa panganib ang mga tao, ngunit inismiron lang siya ng matanda at sinabing hindi niya maaaring gamitin ang katarungan upang makalusot sa ganoong bagay. Walang imik naman sa isang banda ang ating bida samantalang hindi niya maalis ang matalim na tingin sa headmaster, nang sabihin itong ano ang gagawin ni Mikuto kung naiba ang kinahinatnan ng lahat. Hindi na niya kinaya at sumingit na sa usapan saad ni Leon kung ganito ba isalaysay ng headmaster, ang pinakitang tapang at lakas ni President Mikuto. Inis namang tinanong ng matanda kung sino ang ating bida, asak pa niya na walang karapatan ang outsider na magsalita. Matapang na sinabi ni Mikutong hindi outsider si Leon, at siya ang dahilan kung bakit niya naisara ang Red Gate. Gulat na napaatras ang matanda nang marinig ito at halatang hindi niya nais paniwalaan ang narinig. Nakakainsulto pa itong malakas na tumawa nang makilala niya at makita ng malapitan si Leon, saka sinabing ito pala ang pinaka may lowest rank sa kanilang academy. Kinahihit pa ng matanda ang katawan habang patuloy pa din sa pangungutya, at akmi papasok na sa sasakyan ng malakas na sigawan ito ni Mikuto. Humarap naman ang pusit na matanda at sinabing kasinungalingan ang sinasabi ni Mikuto. Sarkastikong saad pa niya na kung maraming oras ang babae sa pagbibiro ay ituon na lang ang atensyon sa pag-aaral. Naiwan ang dalawa at hindi na nakaimik matapos patakbuhin ng headmaster ang kanyang sasakyan paalis. Matalim na sinundan ng tingin naman ni Leon ang sasakyan saka nasabi sa isip, na meron man o walang konskayin ang headmaster kay Shark ay kinakailangan niya itong bantayan. Matapos iyon bumalik na si Leon at Luna sa kanilang tinutuluyan. Nakahinga naman ng maluwag ang dalawa saka nasabi ni Luna na lubhang napakahaba ng araw na iyon. Ngunit hindi pa din mawala sa isip ni Luna ang nakakainis na ugali ng headmaster, na umaastang nakakataas sa lahat at napakayabang. Sinabi naman ni Leon na ang kilos na ito ay nagpapatunay lang kung paano nila ibaba ang tingin, pag sirena ang kanilang kaharap o ang totoong may-ari ng katawan. Malalim na buntong hininga naman ang ginawa ni Luna kasabay ng pamumula ng pisngi, at sinabing napaka-espesyal din naman ni Mikuto. Naupo naman si Leon sa isang upuan habang hawak ang isang babasahin, agad namang pag-ungkat ni Luna kung ano ang binabasa nito. Sinabi ni Leon na ito ay ang diary ni Ren saka humingi ng tawad sa pagbabasa nito ng walang poem, ngunit may mga bagay lang siyang gustong malaman. Nung araw na pumasok si Leon sa walang malay na katawan ni Ren, sobrang panghihina ng katawan at isip ang nakakamdaman ng lalaki. Natulala na lang ang dalawa habang patuloy sa pagbabasa, sinabi pa ni Re sa diary kung paano siya nanghihina at nawawalan ng pag-asa. Ang tanging nais lang ni Ren ay maging sicker nang sa ganun ay magkaroon siya ng pera para sa pagpapagamot ng kanyang nakababatang kapatid, ngunit malapit na siyang sumuko dahil wala man lang siyang kakayahan pagdating sa magic. Bukod doon pinagtatawanan at minamaliit siya ng kapwa mga estudyante, sinasaktan at walang sawang tinitiis ang mga bayolenteng bagay. Bawat araw na lumilipas ay animong impyerno para kay Ren, at lahat ng sakit na naranasan niya ay nakikinita naman ng ating bida sa pamamagitan ng kanyang binabasa. Natigilan naman si Leon sandali nang maramdaman ang pagpatak ng luha sa piraso ng diary, agad siyang tumalikod upang itago ang lungkot para sa may-ari ng katawan. Napasunod naman ng tingin si Luna at nag-aalalang tinawag ang pangalan ni Leon, nakasalukyang nasa harap ng bintana at nakatingin sa kawalan. Seryusong sinabi ng ating bida na ipapakita niya sa mga taong iyon ang nararapat para sa kanila. Sa kabilang banda ng gabi ding iyon tahimik na nakaupo ang mayabang na headmaster sa kanyang office, pinagmamasdan niya ang impormasyon ni Ren at sinabing ang lakas ng loob ng isang taunan upang maliitin siya.
Natatawang hinithit pa niya ang sigarilyo dahil ani ay hindi man lang naiisip ng ating bida, na maaari siyang ma-expelled sa school anumang oras. Habang naliligo naman si Mikuto sa shower, hindi din maalis sa isip niya ang ating bida at ang pagtatanong kung paano ito naging gaon kalakas, gayong si Ren ang may lowest rank sa buong campus. Hindi man niya sigurado sa ngayon ngunit ramdam ni Mikuto na merong kakaibang nangyayari. Kinabukasan tirik na ang araw nang magpunta sa campus si Leon, at habang naglalakad na salubong niya ang isang lalaki na nagsabing gusto siya nitong makausap. Agad namang nakilala ni Leon ang lalaki na Vice President ng Student Council at mula sa Sacred Imperial Academy na si Naruse Shuya. Sinabi nito sa kanya na narinig niyang ang ating bida at si President Mikuto ay nanggaling sa outside gate kahapon. Sarkastikong tanong nito kung pinaplano ba ng ating bida na samantalahin ang sitwasyon upang kumuha ng gamit mula sa gate. Dagdag pa ng lalaki na sinabi ni Mikutong tinulungan siya ng ating bida, ngunit para kay Naruse ginawa lamang ito ng babae upang mapagtakpan si Ren. Pagbabanto pa niya na ang lalaking kagaya ng ating bida ay hindi dapat nagdudulot ng kapahamakan kay Mikuto. Nakuha naman ng lalaki ang inis ni Luna kaya't agad na tanong nito kung ano ang problema ng lalaking may 4 na mata. Paliwanag naman ni Leon na sinusubukan lang niyang sanggan ang gate. Kalmado ngunit ramdam ang tensyon sa pagsasalita ni Naruse nang minsan pa ay maliitin niya ang ating bida. Saad pa niya na hindi siya bulag upang paniwalaan ang sinasabi ni Leon. Habang nasa gitna ng diskusyon ang dalawa ay agad namang pagdating ni Mikuto, tinawag pa nito ang ating bida at sinabing kanina pa niya ito hinahanap. Walang pagpapalim na tumalikod naman si Naruse saka sinabing manahimik na lang ang ating bida, at hayaan na ang Student Council ang umayos ng gusot na ginawa niya. Habang naglalakad paalis lumingon pa ito at sinabing magkita na lang sila ni President Mikuto sa meeting, kaya't agad din namang sumagot ng pagsang-ayon ang dalaga. Nang makaalis si Naruse agad na itanong ni Mikuto kung ano ang sinabi nito sa ating bida. Sagot naman ni Leon na hindi na ito mahalaga saka itinanong kung ano ang kailangan sa kanya ni Mikuto. Agad namang sagot ng babae na pinapatawag ng headmaster si Ren. Nagtungo ang dalawa sa opisina ng pusit na headmaster at hindi pa man sila nakakaupo. Nadinig na nila ang malakas na utos nitong mag-drop out na si Corbin Ren at umalis na sa academy. Gulat namang agad na inalam ni Mikuto ang dahilan ng matanda sa biglaan nitong desisyon. Sinabi naman ng headmaster na si Ren ang may pinakamababang score sa lahat, at wala pa man lang na ipapanalong laban mula nang mag-enroll siya sa academy. Saka ihinigas ang papel na naglalaman ng impormasyon ni Kurubein Ren. Nandilim naman ang mukha ng ating bida nang idagdag pa ng pusit na headmaster, na walang hinaharap ang estudyanteng walang talento sa magic at ang ginagawa niya ay pagpapakita lamang ng awa. Pinulot ni Leon ang papel sa sahig at sandali itong pinagmasdan, saka itinanong sa headmaster kung kailangan lang ba niyang patunayan ang kanyang lakas. Sinabi pa ng ating bida na nalalapit na ang mock battle ngayon buwan, at kung maipanalo niya ang lahat ng iyon hiniling niya na magbigay ng consider sayan ang headmaster sa kanilang usapin. Nang marinig ito mas lalong kumulo ang dugo ng pusit na matanda sa ating bida, ngunit nang makitang si Naruse ang nasa pinakaunang rank agad din siyang kumalma. Tumatawang tinanggap niya ang aniyay padalos-dalos na mungkahi ng ating bida, dahil nasa isip niyang walang kayang talunin si Ren lalo na ang pinakamahusap na si Naruse. Nakahinga naman ng maluwag ang ating bida matapos nag-usapan, kasunod nun ang malakontrabidang pagngisi. Isang gabi sa student dorms, ay nasa loob si Leon ng kanyang silid at binabasa ang isang papel na listahan ng mga malalakas na estudyante na kanyang lalabanan sa isang mock duel. Nang sumapit ang umaga ay naglalakad si Leon sa isang hallway at maya-maya ay biglang may tumawag sa kanyang pangalan kaya bilga siyang napalingon sa likuran. Sinabi ng nagsalita na bawiin ni Leon ang sinabi nito. Ito pala ay si Mikoto na pinipigilan siya sa magaganap na mock duel. Paliwanag ng babae na hindi makatarungan na tanggalin ito sa school dahil lang sa pinakamababa ito sa lahat. Kapag tumuloy si Leon sa pakikipaglaban at natalo ito ng isang bises ay tuluyan na itong maaalis sa school. Dagdag pa ng babae na kinikilala niya ang kakayanan ng ating bida, pero ang Vice President na si Naruse ay mataas din ang kakayahan. Magsalita naman si Leon ang nakangiti na nagpasalamat sa babae dahil sa pag-aalala nito sa kanya.
Mungkahi niya dito na kapag binawi ng headmaster ang utos nito na ipatanggal siya dahil sa kondisyon ni Makoto ay kailangan pa niyang pagbiadan iyon. Pero buo na ang kanyang pasya, kaya ipapakita niya sa lahat na siya ang bida sa kwentong ito. Sa loob ng dorm ay nagtanong si Luna kay Leon na kung hindi ba mas makakabuti na wag na lang itong pumasok sa school. Sagot ni Leon na kung gusto niyang makalapit sa buntot ni Shark ay kailangan niyang manatili sa school. Dagdag pa ni Leon na nakakasigurado siya na malaki ang koneksyon ni Shark at Headmaster. Pero maaari ding ang Headmaster ay mismong si Shark. Ayon kay Luna na hindi niya naisip ang tungkol doon. Dahil kung ang isang nilalang ay nanggaling sa ibang dimensyon ay mararamdaman niya iyon kaagad. Sagot ni Leon na totoo yun dahil ang hangin na nakapalibot sa Headmaster ay iba din. Mungkahi ni Leon na sa madaling salita ang kailangan nilang gawin ay sereduhan ang mga gates, habang inaalam ang tungkol kay Belfar at Shark. Nalungkot si Luna kaya natanong ni Leon kung may mali ba dito. Sagot ni Luna na wala naman, kahit na may kautusan mula sa goddess ay, nalulungkot siya sa pagbibigay kay Leon ng mabigat na pasanin. Sinabi ni Leon na wag na mag-alala si Luna dahil mas nagpapasalamat pa nga siya. Nagtaka naman si Luna kung bakit. Tumingin si Leon sa labas at sinabi na nagpapasalamat siya dahil binigyan pa siya ng pangalawang pagkakataon kahit siya ay namatay na para makapag-hegant kay Shark at talunin si Belfar na maghaosak ng lagam sa mundong ito. Kaya kung gusto ng goddess na gawin niya ang bagay na iyon ay malugod niya iyong gagawin. Kaya hindi kailangan ni Luna na humingi ng tawad sa kanya. Natuwa naman si Luna at naisip na masaya siya dahil si Leon ang napili ng goddess. Lumakad si Leon dahil magpapahinga na siya para makapaghanda sa magaganap na mock battle bukas. Masayang-masaya si Luna na sinasabi na ipakita sa ugok na headmaster na malakas ito. Sabay na isip sana matupad ni Leon ang mga kahilingan nito. Nang sumapit ang umaga ay nagtipon-tipon ang mga kalahok at mga manunood para sa magaganap na mock battle. Natuwa ang kalaban ni Leon at may pangmamaliit nitong sabi na masaya siya dahil makakalaban niya ang talunan na hindi pa nanalo sa mock battle. Nagsigawan naman sa tuwa ang mga manunood at sigaw ng mga ito na wag masyadong saktan si Leon sa magiging laban ng mga ito. Nagbuntong hininga na lang si Leon sa mga narinig niya mula sa mga ugok na manunood. Naghanda kaagad ng isang pag-atake ang lalaki habang sinasabi na tatapusin niya iyon kaagad sa isang atake lamang. Nang makapaghanda na ito ng atake ay ibinato na nito sa ating bida ang wind spell. Pagtama nito sa pwesto ng ating bida ay nawala din pati si Leon. Nagsaya agad ang lalaki at nasabi na baka napasubre siya sa pag-atakeng iyon. Natigilan sa kasiyahan ng lalaki matapos magsalita si Leon mula sa likod na naghahanda na ng pag-atake gamit ang Earth Attribute Magic. Inatake ni Leon ng Rock Blast ang lalaki na agad tumama sa katawan nito. Walang nagawa ang lalaki kundi tumailesek dahil hindi na niya nagawang makaiwas pa. Bulagta ang lalaki habang si Leon ay tumalikod paalis dahil tapos na agad ang laban. Nagtaka ang ibang mga manunood dahil taliwas sa kanilang mga inaasahan ang naging kaganapan. Pagtataka ng mga ito at napatanong na kung posible ba na makaiwas ng ganun kabila sa isang-isang atake. Nakangiti naman si Makoto sa naging resulta ng laban ng ating bida. Napaisip ang Vice President na Rusey na ang bilis ng pag-activate ng magic ni Leon ay talagang napakabilis. Sa taas naman ay payahan lang na nanunood si Luna sa laban ni Leon at nasabi niya na hindi na pala kailangan pang gumamit si Leon ng Dark Attribute Magic. Dagdag pa niya na walang sino man sa kalaban ni Leon ang makakatalo rito. Oras na para malaman ng lahat ang totoong abilidad ni Leon. Hindi niya maisip kung anong mangyari pag nalaman ng mga ito. Makalipas ang ilang oras ay nagpatuloy na sa pakikipaglaban si Leon at isa-isa niyang tinalo ang kanyang mga kalaban. Sa bawat laban niya ay tanging Earth Attribute Magic lang ang kanyang ginagamit at sa bawat tamaan ng mga ito ay hindi na nagagawang bumangon pa ng kalaban at ang iba ay nawawalan ng malay. Mula sa taas ay inis ang headmaster dahil sa sunod-sunod na pagkapanalo ni Leon at hindi siya makapaniwala sa mga nangyayari. Ang talunan na hindi man lang nanalo noon kahit na isang bises ay may ganong kakayahan ngayon. Kaya nakakasigurado siya na may mali sa mga impormasyon na kanyang nalaman. Napaisip pa ang headmaster na kung si Leon ba talaga ang nakapagsara ng Red Gate, pero imposible iyong mangyari. Maya-maya ay bigla siyang may tinawag mula sa likod ng pinto at pinapasok.
Ito pala ay ang Vice President na si Naruse na nagtatanong na kung pinatawag ba siya ng Headmaster. Nagtanong ang Headmaster kay Naruse kung sa mock battle ay haharapin din ito ang taong nagngangalang Korubanet. Sagot ni Naruse na kung may mali ba doon. Mungkahi ng Headmaster na gusto niyang lumaban si Narusa ng buong lakas nito. At hindi niya naniniwala na matatalo ito sa laban. Dagdag pa na sinasabi niya iyon para hindi ito maging pabaya. Sagot ni Naruse na laban kay Korubane na wala lang iyon. Dahil pinag-aralan niya ang mga kilos nito sa mga nakalipas na mock battle. Lahat ng ginamit nito sa laban ay Earth Attribute Magic. Pagyayabang pa niya na marahil talo nito ang iba pero wala iyong laban sa kanya. Sagot ng Headmaster na alam na niya. Ngumiti pa ito at sinabi na ngayong sinabi ni Naruse ang tungkol sa bagay na iyon ay wala na siyang dapat pang ipag-alala. Matapos noon ay lumabas na ng pinto ng Headmaster si Vice President Naruse. Napagtanto ni Naruse na ang Headmaster ay nag-iingat, marahil may kakaiba sa taong iyon kung ganon. Pero walang dahilan para matalo siya rito. Nagpatuloy pa ang mga laban at lahat ng kinalaban ni Leon ay kanyang tinalo ng hindi man lang pinagpapawisan. Namamangha na sa kanya ang mga manunood dahil ni isang bises ay hindi man lang ito natalo. Maya-maya ay may nagsalita sa ating bida at sinabi ang mga bagay nagiging maayos. Ito pala ay si Izumiya Makoto na nag-aalok sa kanya ng tubig. Mungkahi ng babae na kaunti na lang at mababawi na ng Headmaster ang pagpapatalsek dito sa school. Sinabi naman ni Leon na kailangan pa niyang manalo sa mga mock battle ngayong araw. Sa isang banda nakatitig lang sa kanila si Naruse. Matapos ng mga laban na napagtagumpayan ni Leon ay dumating na sila sa final mock battle kung saan ang kanyang makakalaban na ay ang Vice President na si Naruse. Inabot na rin ng hapon bago ni Leon nakaharap ang pusit na si Naruse. Mungkahi nito sa ating bida na huwag maging mayabang si Leon porkit nanalo ito ng sunod-sunod sa mga nakaraang mock battle. Sagot ng ating bida na ayos lang naman siya at hindi siya naging masaya sa mga nangyari. Dahil ang gusto niya ay manalo. Tanong ni Naruse na kung balak ba ng ating bida manalo laban sa kanya. Tugon ni Leon na malamang ganun ang gusto niyang gawin. Matapos marinig ni Naruse ang mga sinabi ni Leon ay ngumiti ito at sinabi na malakas ang loob ni Leon. Siguraduhin niya na pagsisisihan nito ang naging desisyon ng ating bida. Tahimik lang naman ang mga manunood sa magaganap na laban. Lalo na ang Headmaster na ugok. Si Makoto at Luna. Maangas lang naman na nakatayo ang ating bida ay seryosong bibigwasan ang ugok na Vice President Naruse. Naglabas ng magic si Naruse sa kanyang mga kamay habang naiisip na sa totoo lang ay hindi niya maunawaan ang tungkol sa taong kanyang lalabanan. Paanong nangyaring ang pinaka-mababa ay maa-awaken? Kung plinano ba nito na itago ang kanyang totoong kapangyarihan at tangkain manalo ng sunod-sunod? At kung ganun nga ay sobrang nakakatawa ang bagay na iyon. Nagngit-ngit si Naruse at siguraduhin niyang aalisin niya ang maskara ng ating bida. Gumamit ng high rank wind attribute magic si Naruse at nakalikha siya ng pana at palaso para ipang-atake sa ating bida. Sabay activate ng lightning shot. Inatake niya ng mga lightning arrow si Leon pero nakatayo lang ang ating bida nang walang takot. Nang akmang tatama na kay Leon ang atake ay agad siyang gumamit ng Earth Attribute Magic sabay lumikha siya ng clay wall para ipawalang bisa ang mga palaso. Nagliwas ang mga palaso kung saang-saang direksyon at pagkatapos nun ay lumitaw si Leon ng may maangas na tindig. Takang-taka si Naruse dahil nasangga ni Leon ang kanyang high rank wind attribute magic. Nagawa pa nitong makasangga kahit nauna siyang mag-cast ng magic. Sa isang banda naman ay manghang-mangha ang mga manunood sa kanilang nasaksihan. Hindi sila makapaniwala na nagawa ni Leon sanggahin ang atake ng kanilang Vice President. Pinakalma ni Naruse ang kanyang sarili at inisip na tanging Earth Attribute Magic lang naman ang kanyang gamitin ng ating bida. Biglang inangat ni Naruse ang kanyang kamay sabay sigaw na tingnan nila kung kaya ni Leon sanggahin ang kanyang atake. Gumamit siya ng Earth Attribute Magic at nagkaroon ng mga lumulutang na bato sa itaas ng ating bida, sabay ibinagsak kay Leon ang Rock Shower. Nakatayo lang si Leon habang naghahanda ng Wind Attribute Magic mula sa kamay. Gumamit ang ating bida ng Aerial Blast at walang kahirap-hirap na nasangga ang Rock Shower ni Naruse. Laking pagtataka ni Naruse dahil ganun lang kadaling napawalang bisa ang lahat. Hindi siya makapaniwala na nakakagamit si Leon ng Wind Attribute Magic.
Nagsigawan naman sa tuwa ang mga manunood, dahil nasanggana naman ni Leon ang atake ng kanilang Vice President. Tuwang-tuwa din ang mga ito dahil nakakagamit si Leon ng Wind Attribute Magic. Sa isang banda nag-iisip si Makoto na normal lang naman na ang isang wizard ay magtaglay ng madaming attribute magic. Pero kailangan ng mahabang panahon para ma-master ang isang attitude. Kaya kung kaya ni Leon gumamit ng ganon kapulidong magic ay talagang totoong hindi ito may kukumpara. Sinabi ni Naruse na kaya palang gumamit ni Leon ng bang magic bukod sa Earth Attribute Magic. Tanong naman ni Leon na kung minamaliit ba nito ang ibang tao ng sobra. Tugon ni Naruse na anong ibig sabihin ng ating bida. Sagot ni Leon na lumulukso ito agad sa conclusion, arrogant at walang ingat. Dagdag pa ni Leon na magaling sa magic si Naruse pero ang pag-uugali nito ay maayos. Ayon kay Leon na hilaw pa ang kalahati ni Naruse. Sagot ni Naruse na ang ating bida ang walang naintindihan. Dahil ang kinikilala lamang niya ay ang karapat-dapat. At ang buong school ay ang kinikilala lamang ay si President Izumiya Makoto. Gusto niyang malapit sa katayuan nito. Para maging karapat-dapat na manatili sa tabi nito, ay aabutin niya ang pick ng magic. Sabay naghanda ng water attribute magic mula sa kanyang kamay. Pagbabanta pa nito sa ating bida na wag nitong isipin na pantay lang sila. Mas lumakas pa ang water attribute magic sa kamay ni Naruse kaya nasilaw ang mga manunood. Nakilala pa ng isa na iyon ang high-rank water attribute magic ng kanilang Vice President. Ayon sa isa na gaya ng inaasahan sa multi-wizard, talagang nakakamangha ang kapangyarihan nito. Inactivate na niya ng kanyang magic at biglang nagkaroon ng yelo sa paa ni Leon sabay lumaki ito at nabalot ng tuluyan ng ating bida ng makapal na yelo na tinatawag na Cocytus. Sa isip-isip ng ugok na si Naruse na ang wind magic ay walang laban sa kanyang spell na iyon kahit ang earth attribute magic ay maninigas lang sa kanyang kapangyarihan. Sa pamamagitan noon ay sigurado na ang kanyang pagkapanalo. Sa gitna ay nakakulong lamang si Leon sa loob ng mataas na yelo. Maya-maya ay biglang nagbitik ang yelo dahil may namumuong apoy sa loob ng yelo. Laking pagkagulat ni Naruse sa kanyang nasasaksihan. Sa isang iglap ay biglang nawasak ang malaking yelo gamit ang apoy ni Leon. Hindi makapaniwala ang ugok dahil kayang gumamit ni Leon ng 3 attribute. Sinabi ng ating bida kay Naruse na pasensya na dahil hindi lang 3 attribute ang kaya niyang gamitin. Mas nagulat pa si Naruse dahil nagkaroon ng malaki ice ball sa kanyang itaas. Binasag ni Leon ang yelo ay pinaulan sa ugok na Vice President. Wala nang nagawa si Naruse kundi saluhin ang magic gamit ang sarili niyang katawan, habang nag-iisip na 4 na attributes ang kayang gamitin ni Leon. Matapos ng umuulan na yelo ay napaluhod na sa hirap ang ugok na Vice President. Lumapit si Leon kay Naruse at sinabi na magbibigay lamang siya ng payo dito. Na kung gusto nitong makamit ang tugatog ng magic ay harapin nito ang gusto nito. Mag-focus ito sa nakamit. Pero bago yun may mga bagay na lagpas sa nakamit nito. Magtatanong pa sana si Naruse sa ating bida kung sino ba talaga ito pero bigla na itong bumagsak dahil sa pagkaubos ng lakas. Tumalikod si Leon at sinabi na kahit siya ay may mga bagay pa ring dapat gawin. Matapos noon ay inannounce ng Rep-Ere na ang nanalo ay si Kuro Baneren, aka Leon. Nang sumapit ang gabi sa office ng headmaster ay galit na galit ito at di makapaniwala sa naging resulta ng laban. Hindi siya makapaniwala na ang taong iyon na talunan ay may 4 na attributes. Kaya hindi iyon maaari. Naalala niya ang sinabi ni Izumiya Makoto sa kanya na dahil kay Leon kaya nasaraduhan nila ang Red Gate. Matigas pa rin ang pagmumuka ng ugok na headmaster at sinabi na hindi pa rin iyon maaari. Napasabi na lang ito na sampay ng ating bida. Sabay kuha ng cellphone ay may tatawagan na isang tao. Maya-maya nga ay may kinausap na ito kasabay ng pagsunod sa papel ng ating bida. Malalim na ang gabi at nasa himbing na ng pagtulog si Luna samantalang ang ating bida ay abala pa din sa pasusulat ng kanyang plano. At dahil sa pagkapanalo niya sa mock battle laban sa Vice President, walang magagawa ang headmaster kundi gawin ang kanilang napagkasunduan na bawiin ang expulsion ng ating bida. Ang tanging iniisip na lang ni Leon ay kung anong hakbang ang susunod niyang gawin. Nais niyang unahing targetan ang headmaster ngunit dahil wala ito dahil sa biglaang business trip, ang pagtutuunan muna niya ng pansin ay ang paglabas at pagpapakita ng mga gate.
Nasa isip ni Leon na kung mahaharang niya ang mga gate mapapalabas niya mula sa pagkakatago ang lihim na konektado kay Belfort. Tumayo pa si Leon at tumangala habang iniisip kung sino kaya ang kanyang mahuhuli. Kinabukasan sa paaralan madidinig ang ingay ng mga estudyante, sumatalang malayo nama ang iniisip ng ating bidang nakatanay sa bintana. Natahimik naman naglahat nang pumasok sa silid ang isang lalaki, at doon napahabol din ang tingin ng ating bida na para bang isang pamilya na tao ang kanyang nakita. Sinulat ng lalaki ang kanyang pangalan sa board saka sinabing siya ang inatasan upang magturo sa klase, kasabay nun nagpakilala siya bilang si Hasiba Keisuke. Nang humarap ito nakita ni Leon ang mukha ni Shark ngunit sa ibang katayuan at ayos. Sinabi pa ng lalaki na nakakabiglaman ngunit inaasahan niyang magiging mabait sa kanya ang mga estudyante. Kinilig naman agad ang mahaharot na babae sa room dahil sa gwapong mukha ni Hasiba, ngunit matalim naman ang tingin dito ng ating bida. Wala siyang sinabi na anuman at walang ginawa na kahit anong hakbang, ngunit hindi maalis ang tingin sa lalaki. Matapos ang klase rinig ang malakas na usapan sa kantin dahil sa nakakabiglang naganap sa mock battle. Hindi makapaniwala ang bawat isa sa ipinakitang husay ng ating bida, na nagawang lampasuhin ng gano'n na lang ang kanyang mga kinalaban. Nag-aasaran pa ang mga ito na kung bakit hindi sila magpaturo kay Ren ng magic. Habang dinag namang lahat ni Leon ang kanilang mga usapan na nasa kabilang lamesa lang. Napalingon naman ang ating bida nang may magsalita at itanong, kung maaari ba siyang umupo sa bakanteng upuan. Malawak na napangiti si Leon nang makita ang President Council na nagpakyut pa sa kanya. Pagbati pa nito na mahusay ang ginawa ng ating bida sa mock battle, at talagang hindi inaasahan ang kinalabasan ng labang iyon na ikinagulat ng marami. Agad namang nagpasalamat si Leon kay Mikuto ngunit saad ng dalawa na siya ang dapat magpasalamat, dahil sa mga sinabi ni Leon kay Naruse. Bagaman nakaramdam ng panghihina ang pusit na apat ang mata, kakaibang comfort ang nagawa ng mga salita ni Leon para sa kanya. Ngunit para kay Leon ay walang special sa mga sinabi niya, sumatalang sinabi naman ni Mikuto na hindi pa din niya napapatawad ang headmaster sa ginawa nito. Ani pa ng babae na ang ugaling ipinakita ng headmaster ay hindi makatarungan, at doon na itanong ni Leon kung anong klase ng tao ang headmaster. Kwento ni Mikuto na dating seeker ang headmaster at nitong nakaraan lang ay umugang ang usap-usapan na meron itong madilim na koneksyon. Agad napaisip si Leon nang marinig ang pahayag ni Mikuto, ngunit bago pa siya makapagsalita narinig nila ang malakas na anunsyo sa buong academy. Ayon sa nagsasalita nitong mga nakaraan araw ay panay-panay ang pagpapakita ng mga gate, at dahil na din sa swerte ay agad din namang naisasara ang MIFA ito ng mabilis. Gayunpaman paalala nilang dapat paring maging handa ang bawat isang estudyante. At para sa mga hindi pa marunong gumamit ng magic, bili ng nagsasalita na wag subukan ng mga ito na lumapit man lang sa gate sa anumang dahilan. Bigla namang bumalik sa alaala ni Leon ang sinabi ni Luna, na kung hahayaan niyang nakabukas ang mga gate ay maaari itong humantong sa pagkawasak ng mundo dahil sa mga halimaw. Seryusong sinabi ni Leon sa isip na hindi niya hahayaang matupad ng mga ito ang kanilang layunin, at agad siyang gagawa ng paraan upang linisin ang kanyang landas. Bigla namang sinabi ni Leon kay Mikuto na may nais siyang pabantayan dito, at puno ng kuryudad namang agad na gustong malaman ito ng babae. Sa kabilang banda matapos ang kanilang usapan madilim na ang gabi ngunit abala pa si Luna at Leon sa pag-iikot. Sinabi ni Leon kay Luna na oras na upang siguraduhin nilang walang gate ang nagbukas ngayong araw, at walang pagtutol namang sumusunod lang si Luna. Nakangiting sinabi pa ni Luna na ilang araw na ang nakalipas na tuloy-tuloy na tinatapos at sinasara ni Leon, at ang talagang napaka-astig na bagay para kay Luna ay dahil ginagawa ito ni Leon ng palihim. Sa kanilang pag-iikot agad nilang namatahan ang isang bukas na gate, isa itong kategorya ng Green Gate at lubhang napakaliwanag nito kaya't hindi mahirap makita. Walang pag-aalinlangang humakbang papasok ang dating bida at si Luna. Nagpalinggalinga ang dalawa upang masigurado kung anong klase ng panganib ang nasa loob. Napag-alaman ni Leon na isa itong Sea of Trees, kaya't paalala ni Luna na dahil madilim sa lugar kailangan nilang magdoble ingat. Wala pang ilang minuto ay napakarami ng napatay na mga halimaw ni Leon, at walang tigil pa din sila sa pagpasok hanggang sa marating nila ang pinakailalim nito. Takang tanong naman ni Luna na bakit walang kahit anong halimaw sa pinakailalim,
ngunit nang lumingon si Leon gulat siyang mapasigaw nang may makitang di inaasahan sa likudan ni Luna. Biglang hinablot ng dambuhalang halimaw ang balikat ni Luna, saka inilipad papalayo at dinagat ang walang kalaban-lab ang Mountain Fairy. Tanging sigaw lang ang nagawa ni Luna habang unti-unting lumalayo ang tingin niya kay Leon. Nang lingunin niya ang likuran isang naglalaway at gutom na halimaw ang may hawak sa kanya. Napasigaw si Luna ng malakas dahil sa takot ngunit nagawa pa nitong ipaalam sa halimaw, na hindi siya klase ng bagay na basta na lang kakainin nito habang patuloy ang pagpupumiglas. Habang nakadapo sa taas ng sanga ang halimaw utos na Mab ni Leon na huwag gumalaw si Luna, saka sinimulang paganahin ang kanyang natatanging dark attributes. Ilang beses pinatamaan ng matatalim at nagliliwanag na deadly claw ni Leon puno kung saan naruroon ang halimaw, at dahil sa taranta nito ay nawala sa focus ang halimaw at nagkaroon si Leon ng pagkakataon na patamaan ito sa katawan. Puro talon sa puno ang ginagawa nito at hindi pa din banibitawan si Luna, hanggang sa ilang tama ang tumagos sa katawan ng halimaw. Dahil doon malakas na napaatungal ang halimaw at nabitawan si Luna, saka lumaglag sa lupa na nakalawit ang dila habang di mabilang ang butas na natamo sa katawan. Patakbong niyapos ni Luna ang ating bida kasabay ng pagpapasalamat sa pagkakaligtas nito sa kanya, natutuwang saad naman ni Leon na masaya siyang hindi nasaktan ang munting fairy. Napalingon pa si Luna sa walang buhay na halimaw at sinabing namamangha pa din siya, kung paano naisip ni Leon ang ganoong taktika ng pag-atake, saka nasabi ding inakala niyang haharapin niya na ang kanyang katapusan. Paliwanag naman ni Leon na iyon ay dahil madalas mangyari ang pag-ambush sa kailaliman ng hell, kaya't natutunan niya na kung paano magre-react kaagad sa ganoong mga sitwasyon. Masaya naman si Luna at nasabing nagawa na naman nito ang kanyang inaasahan. Tagumpay na naisara ni Leon ang Green Gate kaya't agad siyang binati ni Luna. Nakahinga din naman ng maluwag ang ating bida dahil nagawa nila ang dapat bago pa magkaroon ng mga damage. Magsasalita pa sana si Leon nang matigilan siya at may maramdamang kakaiba, biglang napatalon sa gulat ngunit umiral pa din ang bilis niya nang maiwasan niya ang papasugod na mga bato. Matalim na napatingin si Leon sa harapan upang hanapin ang kalaban, at tagumpay niya itong nakita mula sa itaas ng isang building. Sa kabilang banda tanong naman ng lalaking nakamaskara, kung nagawa bang maramdaman at makita ng ating bida ang kanyang kinaroroonan. Ayon pa sa lalaking nakamaskara na mukhang mag-i-enjoy siya sa ginagawang pag-hunt, habang tinitingnan sa ibaba ang ating bida.